So yun guys, meron tayong topic ngayon. 10 candy na pinagbabawal na ibenta dahil ito'y napakadelikado sa katawan. Mga candies na nakakasama sa katawan at nakaban, hindi pwede ibenta. Ito yung talakay natin ngayon. Review natin yung content ni AP TV. Yan. Subscribe kayo sa kanya guys. Subscribe kayo sa kanya kung di pa kayo nakasubscribe. Yan. At syempre, subscribe din kayo sa akin kung hindi pa rin kayo nakasubscribe. It's your friend, yung homies, Dos Terribles Dorobo Sundal ni Asin, bordadong kalbo, kalbong bordado, yeah. Yun. Wala na tayong hinihintay pa. Tara, pakinggan na natin to. Bigyan natin ng komentong mahalaga. Yeah. Arvin Polo TV, shoutout syempre. Idol yan, idol. Game. Commercial. Ang patente na ipinagbabawal ng ibenta dahil ito ay napakadelikado. Ano-ano kaya ang mga candies na ito? At bakit meron na lang ito ipinagbawal na kainin ng mga tao? Yo, what's up mga kaibigan? It's Arvin TV here. Ang candies na siguro sa pinakapaborito ng mga bata. Ikaw, nung bata ka, anong paborito mong candy? Comment down below ang sagot to para malaman din namin. Aking paborito kong candy nung bata ko yung tira-tira. Yung batang 90s yan, yung pagkain yan, tira-tira. Yung parang malagkit siya na basta matamis siya, sobrang tamis. Tag-bitching ko lang ata yun noon. Tsaka yung caramel, yan, bitching ko lang rin yun noon. Piso, 4 na gano'n na, di ba, caramel yan. Madalas din natin ginagamit ng candy bilang isang peace offering sa mga batang walang tigil sa pag-iyak. Kaya naman dapat ay maging mapanuri ka sa mga candies na ibinibigay mo sa kanila. Sapagkat kung minsan, ang maling pagpili ng candy ay ang siyang magiging litsa pala ng kanilang buhay. Kaya naman sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang 10 candy na ipinagbabawal lang ibenta dahil ito ay napakadelikado. Make sure din na tapusin mo itong video na ito sapagkat baka may makita kang candy rito na kinakain o nakakain pa rin ng iyong anak o ng iyong alaga. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa ating munting channel, ay inanyayahan kita na i-click ang subscribe button at sabayan mo na rin ng pagkalembang ng kampana. Nang sa ganon ay ma-notify kita kapag may bago akong video na i-upload. At subukan din natin paabutin ng 100 likes ang video na ito. Kung ganon, simulan na natin. Number 10, Kinder Eggs and Wonder Balls. Oh! Mo sa loob nito. Yung Kinder Eggs and Wonder Balls pa naman yun, yung madalas kong bibili sa anak ko. Delikado pala yan. Mahal. Ba't nasa yan? Department, grocery store yan. So, meron din itong maliliit na laruan sa loob. Kung bubuksan mo nga ito, ay kinakailangan mo munang ubusin ng matamis na candy sa paligid. At kapag naubos mo na, ay saka mo pa lang, malalaro ang laruan. Yung laruan niya sa loob bale parang chocolate na manipis na naka-form siya ng bilog. Parang egg siya. Tapos pag kinain yung chocolate, nasa loob nun, yung Pero alam kong pinalitan na nila yung style parang na siya, naka-plastic na yung tapos parang bilog-bilog na siya na parang na siya, candy na bilog, hindi na kagaya ng dati na bilog na malaking chocolate, tapos sa loob yung laruan. Sa loob ito. At talaga namang maraming mga bata ang nahumaling at nagustuhan ito. At dahil sa labis sa pagiging sikat ng candy na ito, ay naglabas pa sila ng maliit na version nito. At kaagad naman itong lumaganap sa buong mundo. Ang bawat isa nito ay naglalaman ng plastic na itlog. At sa loob naman ng itlog, ay may mga makikitang dapat i-assemble ng mga laruan. Pero, alam mo ba sa likod ng kasikatan ng candy na ito, ay ipinagbawal na ito sa US? Ito ay dahil sa isang batas na naglalayong hindi dapat haluan ng kahit anumang pagkain ng isang bagay na hindi naman nagbibigay ng sustansya dito. At ang masakit pa dito ay may mga taong hindi aware na meron palang laruan sa loob ng itlog na ito. Dahilan para malunok ito ng isang tao. At nagresulta pa ito ng seryosong pagbara sa lalamunan ng tao. Noong 2016 nga ay may isang batang babae binawiin ng buhay dahil sa isang aksidenteng nalunok niya ang laruan sa Kinder Egg. At sa kalaunan ay marami pa ang report na natanggap ng mga pulis na kaparehas na nangyari sa bata. Sa ngayon ay mahigpit pa din itong ipinagbabawal ibenta sa buong Amerika. Kinder Egg, ang pangalan nata ng Kinder Joy ata dito Kung nagkakamali Comment nyo sa bawah guys kung tama yung naisip. Nasa mga grocery store, department store. Meron pa rin yan CP.
So, ayun na nga. Advertisement. Yan, supporta natin yan. Siyempre, yung mahabang ads, skip muna natin, mamaya natin panoorin. Yan, bilang suporta sa content creator, mamaya natin panoorin. Kasi haba yung video eh, pag ano, sobrang haba. Iba't ibang kulay ng tsokolate at nakalagay ito sa maliit na bote. At para makuha mo ang candy sa loob ng bote, ay kinakailangan mo itong gamitan ng bibig. Sisipsipin mo ang candy sa pamamagitan lamang ng straw nito, sa kasing liit lamang ng karayom. At meron itong pagkakahalin tulad sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nagkaroon ng diskusyon doon sa pagawaan ng naturang candy. At napag-alaman ng mga otoridad na ito pala ay sinadyang idinisenyo para mahikayat ng mga kabataan na gumamit din ng pinagbabawal na gamot. Ang straw na ginagamit para makuha ang candy ay siya ding straw sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. At ang mga makulay na laman nito, parang ano siya, yung sa ano, yung sa mga drugs na ano, kung di ako nagkakamali, yung mga water pipe, gano'n. Yan, parang gano'n eh, gano'n yung itsura niya oh. ay nangangahulugan naman ito ng iba't ibang uri ng bawal na gamot. At bukod sa candy ay meron pang nakalagay sa loob ng bote na isang maliit na papel. At nakasulat dito ay "I try anything and we sell happiness." At nang malaman ng otoridad na ganito pala ang motibo ng paggawaan na ito, ay kaagad nila ito ipinasara. Kinonfiscate din nila ang mga candies na ito sa iba't ibang tindahan sa kanilang bansa. Number 8, Toxic Waste Mart. Biglang sikat ang candy na ito dahil sa taglay nitong kakaibang kaasiman. Madalas din itong gawing challenge. Parang ano yan ito yung lapad version ng bazooka. Meron sa Pilipinas yung pintura pala, pintura, yung maasim na bubble gum. Magkakaibigan. Ganun pa man, ang candy na ito ay lubhang napakadelikado sa tao. Tinawag itong nuclear sludge tumor dahil sa taglay nitong kakaiba sa ibang candy. Sinulan itong ipagbawal na ibenta sa publiko noon pang 2011. At kung maaalala nga, noong taong 2007, noong unang itong inilabas, ay umanig agad ito ng iba't ibang seryosong reklamo. Sabi nga ng mga taong nakatikim nito ay hindi ito isang normal na candy na hinaluan lang ng pampaasim. Base sa mga nakatikim, ay tila hinaluan ito ng kakaibang sangkap. Kaya naman, naalarma ang mga pamunuan dahil sa iba't ibang reklamo dito. At nang suriin nga ng FDA ang naturang candy, ay napag-aliman nila na mayroon itong mataas na level ng pampaasim. Dagdag pa nila dito ay maaari itong makasama sa mga tao, lalo na sa mga bata at sa mga nagdadalang tao. At dagdag pa ng DFA ay nasa batas na dapat ay hindi bababa sa 0.1 level. Ang nilalagay ng sangkap na pampaasim dito. At ang busisiin ng para siyang challenging candy. Once na kinain mo, challenge mo yung sarili mo or yung kung sino man na makakasurvive sa asim niya, parang ganun, challenging candy. Parang gano'n, no? Parang yung sa meron yun, di ba, yung pinakamanghang na biskwit, di ba, yung one bite na diba? Parang gano'n siya sa kanya, asim naman sa kanya, hindi anghang. Hindi na ito ay napag-alaman nila na nagtataglay ito ng 3 ulit na mas maasim taliwas sa regulasyon ng DFA. At dahil sa kaganapan na iyon, ay naalarma ng husto ang kumpanya na isusupply dito. At dahil samot-saring reklamo na ang natatanggap nila, ay kaagad nilang tinatanggal sa iba't ibang uri ng tindahan na naturang produkto. At sa halip na isaayos ang kumpanya ang candy na ito, ay mas piniling tuloy na lang itong tanggalin sa merkado. Lugi. Lugi talaga. Roadkill, gummy candy. Uy, trolley. Parang uri ng gummy candy makikita. Trolley, oh. Wala, favorite din ito ng anak ko, sa mga tindahan. Subalit, noong taong 2004, ang kumpanya ng Kraft ay nakabuo ng isang ideya. Isang ideya na makakatulong sa kanila upang masapawan ng ibang kumpanya na gumagawa din ng kaparehas nilang produkto. Naisip nilang gawing hugis hayop ang mga ito. Nang sa ganon ay maakit ang mga bata na kainin at bilihin ito. Meron itong hugis ng squirrels, manok at ahas. Para sa kumpanya ng Kraft ay napakaganda ng naisip nila. Pero nagkaroon ito ng problema. Hindi pinahintulutan ng mga aktivista ang mga ginagawa nilang ito. Sinasabi rin ng mga buwabatikos dito ay walang saysayang ideya na ito. Sapagkat naglalayon daw itong buksan ng isip ng mga bata na okay lang sakta ng mga hayop at hindi ito katakutan. Kaya naman, ang kumpanya ng Kraft ay sa pilitan itong pinatanggal sa merkado at nag-isip lang sila ng bagong diskarte. Number 6, Lucas Mexican Candy. Marami sa atin na kapag sinasabing imported candy ay masarap ito kumpara sa iba. Sa katunayan nga nito, isa ang Amerika sa mayroong pinakamalaking demand ng candy sa buong mundo. Pero
Merong isang kumpanya ng candy na Oo, sa kanila talaga nanggaling yung mga chocolate sa kanila rin yun eh. tinatawag na Lucas. Ang candy na ito ay ginawa talaga nila para sa mga bata. Ganun pa man, noong una itong inilabas sa publiko, ay kaagad ito naging kontrobersyal sa mga tao. Nakalagay ang candy na ito sa isang maliit na container. At ayon sa instruction dito, kinakailangan itong i-shake gamit ang bibig. Meron namang ibang mga bata na sinishake ito sa lamesa at iniipon-ipon ito hanggang sa dumami. May mga ibang bata naman na namataan na matapos ipunin ng candy ay sinisinghot nila ito. Kaagad naman ito ikinabahala ng mga tao. Parang ano yun, parang cocaine yan ah. Sinisingot. Maging ang mga magulang ng mga bata sapagkat mayroong itong pagkakahaling tulad sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Kaagad naman dinipensahan ng kumpanya ang produkto at sinabing mali ang paggamit ng mga bata dito. Kaya naman, hindi ba nabahagya ng kumpanya ang pagkakadesenyo dito? Ginawa nila itong candy na mayroong makatas na lasa ng prutas. Ganun pa man, bagamat na bago na ang pagkakabalot dito, ay pinagbawal pa din ito. Dahil nagtatagla ito na mataas na level ng mga sangkap na maaaring ikapahamak ng mga makakakain ito. Number 5, Haribo. So guys, ayan ah, pinapakita dito yung mga bawal ah. Para magkaroon kayo ng idea, baka may maligaw kayo sa isang department store o grocery store. Damputin ng anak niyo yung ganyang ura ng candy, at least alam niyo na. Now you know. Sugar-free gummy bears. Oh, ito, gummy bears oh. Di ba? Parang kailan lang kumain pa ako nito. Yon, ads ulit. Ads yan, basta pag mag-loading ng ganyan, ads yan, matik yan. Yon guys, may idea na kayo habang nag-loading siya. May idea na kayo, iwasan niyo yung mga ganyang klase ng candy, delikado yan. Delikado sa mga anak ninyo, delikado sa sa katawan. Yan. Game tuloy tayo. Maganda rin yung ganito eh. Nagkakaroon ko ng idea no? Para makaiwas ka sa mga... Iwas na sa gastusin. Iwas pa sa mga masamang sa katawan. Masamang pagkain sa katawan. Di ba? Ayos din eh. Ayos din yung ganito nagkaka-idea tayo. Gummy bears oh. Ang Haribo ay isa sa napakapopular na candy sa buong mundo. Dahil kilalang candy ito ay hindi lang ito kinagigiliwan ng mga bata, kundi pati ang mga nakakatanda ay paborito na rin ito. Pero sa kabila ng kasikatan ng candy na ito ay siya din namang bagsak nito sa merkado. Noong taong 2014, ang sugar-free gummy bears ay nakakuha ng pansin sa mga tao dahil sa mga reports na nagkakaroon ng side effects sa mga tao na susobra sa pagkain nito. Ayon sa pag-aaral, ang isa sa mga sangkap ng candy na ito ay asana, isang matamis na asukal, subalit meron lamang itong lamang kakaunting calories. Ang pinakaunang sangkap talaga nito ay malit, isang purong asukal na ginagamit sa paggawa ng alak. Ang katawan ng tao hindi kayang tunawin na mabilisan ng mga candy na ito. At kung makarami ka naman ng pagkain ito, ay maaari itong magdulot sa iyo ng mabilisang paglobo ng tiyan. At dahil din dito, gumawa ang Amazon ng pag-aaral. At napag-alaman nilang ang labis-labis na pagkain ito ay magdudulot sa tao ng pagkakaroon ng komplikasyon sa bituka. Number 4, exploding gum. Ang mga kumpanya ay palagi naglalabas Ito na. Parang yung mga bazooka na to. Ayan na. ng iba't ibang uri ng candy sa merkado. Pero bago ito isa publiko, dumadaan pa ito sa maraming subok at proseso. Pero merong isang candy na masasabing naiiba sa lahat. Noong 2009 ay merong isang Ukraine chemist student na sinubukang aralin ang gum na ito. Sa kagustuhan niyang mas lalong mapasarap ang paborito niyang candy ay pinag-eksperimentohan niya pa ito. Ibinabad niya ito na matagal sa citric acid at matapos yun ay saka naman ito nginuya. Sa pagkakanguya niya rito ay dinamnam niya pa ito ng todo at pinalobo niya pa ito at mamaya-maya pa ay bigla itong sumabog. Wow! Ang lower part ng bibig niya Grabe no, sumasabog na candy. ay nabura ng todo at minuto lang ang lumipas ay binawian ito ng buhay. Sa ngayon ay marami ng mga company ang mga aware dito dahilan para alisin nila ang mga sangkap na nagdudulot ng pagsabog nito. Number 3, free candy. Free candy, parang yung yun ah. Yun, ads ulit. May atin siya panoorin bilang suporta sa content creator nito. Skip muna natin para hindi umaba ang video at abutin ng 5 oras. Yun, daming commercial ah. Mukhang paldo-paldo to si APTV ah. Alam ko, basta libre, masarap, di ba? Pero Yes. hindi lahat ng libre, masarap. Sa lugar ng Madrid, Spain, ang nakagawigan nilang tradisyon na pagbibigay ng candy ng libre ay tuluyan ng ipinagbawal.
Kada ikalima ng Enero taon-taon, ay nagpaparada ang mga tao sa iba't ibang bayan para mamigay ng libreng candy sa mga tao at mga kabataan. At tinawag nila itong kaligan. Dito may ganyan lang pag may November 1, trick or treat, ganyan na uso. Pero nung panahon namin talaga, yung trick or treat, wala yan eh. Ito lang yung mga bagong mga millennials na lang yung nagkaroon ng ganyan eh. Pesos. May makikita rito ang tatlong lalaki na nabati sa mga bata at saka nagbibigay ng mga regalo dito. At sa kalagitnaan ng pagbibigay ng regalo, ay saka naman paghagis ng candy sa mga tao. Dahilan para magresulta ito ng pagkakagulo-gulo ng mga tao. Dahil sa paagaw na rin na ito ay maraming nasaktan ng mga bata. Dahil sa kagustuhan nilang makaagaw na mas maraming candy, ay nakipagtulakan pa sila dito. Kaya nga noong taong 2030 ng batang si Miliago ay nasawi sa kaganapan na ito. Habang nagpapaagaw ng candy dahil sa mga tulakan at balyahan, ay siya ay sumailalim sa karwahe. Dapat ang tawag dun, may proseso, hindi yung habang nagpaparade tsaka maghahagis, di ba? Kumbaga pag nakatigil na, halimbawa, dumating na sa point ng dulo ng pupuntahan na, tsaka na iparanggaw. Tapos kailangan kailangan maraming banday para walang masaktan, gano'n. Kaya naman, dahil na rin sa kaganapan na iyon, ay kaagad binago ang patakaran ng tradisyon. Para nang sa ganun ay hindi na maulit pa ang trahedya. Hindi na ito ipapaagaw sa mga tao o sa mga bata. Pagkos ay ibibigay na lamang ito. Number 2, lollipops. Ang candy na ito hindi naman talaga ginawa para sa mga bata. Pero bagamat makulay ito at sabayan pa na maraming flavors, ay talaga naman magiging takaw atensyon ito sa Para siyang lollipop na malaki. mga kabataan. Gawa ito sa candy. Subalit, dinisenyo ito para sa mga may sangkap ito na hindi pa pwede sa mga bata. Pwede rin itong lagyan ng, alam nyo na, nang hindi napipinsala o nasusunog ang candy. At ang malaman ito ng mga otoridad ay kaagad itong pinull out sa mga tindahan at sa lahat ng 7-Eleven stores sa buong mundo. Number 1, Candy Yossi. Matagal na itong nasa merkado. Itong Candy Yossi na to, ito uso to nung bata pa ako. Pinabibili niyan yung parang Yossi na candy. Yung mga bata noon, pag-iutusan, pil na pil yan eh. Ako, pil na pil ko rin yun. Pagkabila ako yan, ini-Yossi ko pa eh. Pero candy lang siya. Ito ay binibenta na ito noon pang taong 1800. Kalimitan ay gawa ito sa tsokolate, sa asukal o minsan sa bubble gum. Nakalagay ito sa isang papel sa loob. Yung sa amin naman noon, yung candy Yossi, siya, candy talaga na parang matigas. Parang candy talaga pag kinagat mo, para siyang tablet na candy, parang matigas siya. Isang pakete. Kalimitan sa mga ito ay gawa sa asukal na kinakailangang sipsipin at ibuga para magmukhang Yossi. Naglalayon din ang candy na ito na hikayati ng mga bata na matutong sumubok ng totoong Yossi. Ganun pa man, sinusuportahan naman ito ng mga Yossi manufacturers. Pinapayagan nilang gamitin ang pangalan nila bilang logo sa mga laruang Yossi na ito. At di nagtagal maraming mga tao ang lumaban para ipatigil ang mga paggawa ng mga ito. At ayun na nga, ipinagbawal na Kasi parang kahit mo, bata ka pala, mag-Yossi na, di ba? Tapos yung brand pa ng yung pa yung nakatak. Yung sa Pilipinas noon, hindi naman brand eh. Yung brand hindi yung, kumbaga lang siya, imbentong brand. Tsaka iba yung itsura niya, texture niya, iba parang candy talaga siya na parang masakaiba eh. Kasi yung mga batang 90s alam nila yan. gawin at ibenta sa buong mundo. At napag-alaman din ng mga dalubhasa na karamihan sa mga taong nag-Yossi ay natutong mag-Yossi noong bata pa sila sa pamamagitan ng laruang Yossi. Alright, ikaw, meron ka na bang nabili o nasubukan sa mga yan? At ngayon ba, meron ka pa rin nakikita nagbibenta ng ganyan? Comment down below para malaman din namin. Once again, this is Arvin TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito din ay nagpapabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on the next video. So yun, tapos na nga ang 10 candy na pinagbabawal ibenta dahil delikado sa tao. Yun, shoutout kay APTV. Salamat sa mahalagang content yung may natutunan na naman kami. Yun, at kung meron kayo guys, gusto kong suggest na i-review at gawin ko ng agay na itong ginagawa ko. Comment lang kayo sa baba, guys. Salamat. Salamat sa suporta, guys. Yeah! Bye-bye. Ito nga po lang yung lingkod. Kalbong Bordado in the house. Yeah!